Hello mga kabibig! Welcome back sa aming bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tao with evidence. Ako, Senator Ping Lacson. Makipagsabunutan kay Senator Amy Marcos? Giggle yarn? Hala, naku, ano nangyari? Naku po, sabi pa ni Senator Amy Marcos, sino ba dito ang abogado ng Malacanang? Hala ka. Kasi, si Senator Lacson, sinagot si Senator Amy at ito binulgar ni Senator Lacson na merong, ito kabibig grabe, si Senator Amy merong allocables. Nako, naging trending na ang allocables ngayon kabibig. Ito i-share ko sa inyo ang sinabi ni Senator Ping Lacson at kung ano ang reply ni Senator Amy Marcos. Nagmaldita si Manang Amy. Baka gusto daw makipagsabunutan si Ping Lacson kay Amy. Ito sabi ni Ping Lacson. May pork barrel si Manang Amy. Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson sharply criticized Senator Amy Marcos over her allegations surrounding the 2026 General Appropriations Act, saying record shows she had pork barrel funds in the 2025 budget. In an interview with Super Radio DZBB, Lacson cited that he referred to as the Cabral files in disputing Marcos' claims. Sabi ni Senator Lacson, si Senator Amy, mayroon din doon. Kung hindi 2.5 billion, nasa 3.5 billion. Yung for later release niya, may mga na-release doon. Siya yung nag-iingay ng tahasang kinikriticize niya ang napirmang budget sa 2026. Siya nga ang mayroong pork barrel. Halaka. Grabe ang pasabog ni Senator Ping Lacson na si Senator Amy. Ito yung mahiling mag-criticize na ganito, ginigiling-giling, ang parang pork, soft pork barrel. Pero si Senator Amy daw ay mayroong pork barrel na 2.5 or nasa 3.5. Sabi ni Senator Ping Lacson, ito pa Sabi ni Ping Lacson, Senator Amy, siya ang nag-iingay. Kine-criticize niya ang budget sa 2026. Sinabi niya may tadtad ng pork, may giniling, may tinadtad pero pork pa rin. Kung ganyan ang definition niya ng pork, siya ang may pork. So wala na siyang moral ascendancy para i-criticize. Unang-una, member siya ng BICAM. Bakit hindi siya nag-raise ng issue nang nasa BICAM siya na tadtad ng pork ito? Wala tayong narinig sa kanya, pero nandun siya sa BICAM. Yan ang statement. Yan ang binitawang mga salita ni Senator Panfilo Lacson during his interview sa DZBB, mga kabibig. Naku po, ano ba naman yan? Magkano ba ang allocables sa Senator Amy Marcos? 2.5 allocables sa 2025 NEP. At ano pa? Ito Pero, alam nyo ba kabibig pero ito ang sagot ni Senator Amy Marcos. Ito na ang sagot ni Manang Amy. Sabi ni Manang Amy, medyo nakakatawa siya. Di niya alam na lahat yan ay wish list na binigay ng DPWH Central Office. Clueless ba siya na kami mga opposition lahat FLR or for later release? Kaya ni isa dyan ay walang naibigay. Zero kaming lahat ni na Bongo, Bato at Robin. At malay ko ba sa allocables ng admin? Sa aming dalawa, hindi akong abogado o abogada ng Malacanang. Para masyadong gigil itong si Senator Ping sa akin. Baka makipagsabunutan. Sure ako, talo ako dyan. Grabe giggle yarn, baka makipagsabunutan. Grabe si Senator Amy Marcos sa sagot. Makipagsabunutan si Ping Lacson kay Senator Amy Marcos. Ano ba naman yan kabibig? Parang talo po ang gigil. Talo po ang pikon. Senator Amy Marcos yan, nagmamaldita na talaga mga kabibig. Ipaglalaban niya talaga kung ano ang tama at kung ano ang nalaman niyang mali. 'Di ba?
In fairness kay Senator Amy Marcos ha, walang tapon. Walang tapon pero may tinapon. Medyo nakakatawa siya, 'di ba? Hindi niya alam na lahat yan ay wishlist na binigay sa DPWH Central Office. Hala ka, senator ka pero hindi mo alam wishlist pala to? Clueless ba siya na kami mga opposition lahat FLR? Ang FLR means for later release. Lahat ng opposition, lahat ng minority for later release yan. Pero yung majority, FLR din ba? Senator Amy Marcos for later release din ba? Kasi sabi ni Senator Amy Marcos dito kaya ni isa dyan ay walang naibigay. Zero kaming lahat nila, Bongo, Bato at Robin. Oh. So yung mga 2.5 to 3.5 billion na di umano'y allocable sa Senator Amy Marcos, FLR lang pala yon for later release. Kaya pala walang mga proyekto sila, no? Diba? Kasi zero si Bongo, si Bato, si Robin. Kaya pala. At malay ko ba sa allocables ng admin? Sa aming dalawa, sino ako? Hindi ako ang abogada ng Malacanang. O sino ba ang abogada si Senator Amy Marcos? Of course, hindi ka naman abogada kasi hindi kayo BFF ng kapatid mo. Nilaglag mo nga yung kapatid mo. Diba? Parang masyadong gigil itong Senator Ping sa akin. Baka makipagsabunutan. Sure akong talo ako dyan. Si Senator Ping Lacson, si Soto, ito yung mga gigil. Gigil na gigil na Senator Amy Marcos. Bakit? Bakit hindi kayang protektahan, hindi kayang suportahan ni Ping Lacson at ni Tito Sen, si Senator Amy Marcos na kapwa senador? Na I'm sure naman alam nila kung ano nangyayari sa budget. Bakit kaya no? Sino ba ang... Ay, nako. Sino kaya ang... Ay, nako kabibing. Nako, yan. Nako, si Senator Amy pa ba? Akala nyo, matatalo si Senator Amy Marcos. Hindi yan mapapatalo si Senator Amy Marcos. Oy, alam niya ang kanyang mga sinasabi. Ito, giggle yarn. Katakot ang tingin lang. Si Ping naman kayo mandami na pirma sa pondo niya. Kasi nga, ang amo niyang senador na bokya na kailangan damay-damay na daw. Kumalma kasi hanggang katapos lang ng kasal. Di ba? Yung pagbumuka ni Ping Lacson dyan. Giggle yarn, baka makipagsabunutan. Hala, sabunutan. Ano ba naman yan? Mga kabibig, grabe si Senator Amy Marcos. Wala ano. Ito kasi mga sinasabi ni Ping, Hala, baka gusto niya Senator Amy Marcos mag-apply na meow-meow sa Senado ng Senado. Kung ano-ano ang sinasabi niya. Baka gusto niya maging counterpart. Ayaw naming magkaroon ng meow-meow Senate, pero parang may gustong mag-apply. Hala. The best response to non-silence is silence. Pero kapag nag-iinsulto, hindi na rin pwedeng i-disregard. Ininsulto niya ang Blue Ribbon. Ina-undermine niya ang integridad ng committee na member din siya. Ito pa. Kung mayroon siyang ebidensya laban kung kanino man, ilabas niya at i-appreciate namin yon. Pero wag niyang siraan yung committee na pinamumunuan ko at kinabibilingan ng halos lahat ng member ng Senado. And first sa amin yun, napaka-irresponsible na kayang ginagawa. Baseless yung kaya sinasabi at untruthful kasi nungalingan. Never ko siyang kinausap para sabihin sa kanya, huwag kang magbanggit ng speak. Sino ba ito? Ano naman ito sinasabi ni Ping Lacson? Baka gusto niya mag-apply ng meow-meow. Hala, Senator Amy Marcos, baka gusto mo daw mag-apply ng meow-meow. Sabi ni Ping Lacson, mag-meow-meow ka daw. Ito yan kabibig Yan. Basahin natin ha. Ito Yan kabibig. Nakita yun naman, nabasa yun naman ang mga komento ni Senator Ping Lacson. Nakakatawan. Wala, grabe. Siya, Senator Amy, yung nag-iingay ng tahasan, criticize niya, napirmahang budget na daw. Kung ganon, definition niya pork, siya ang mayroong pork, para so walang moral ascendancy para i-produce. Member siya ng BICAM, bakit hindi niya ilabas doon? Bakit ngayon niya ilabas kung kailangan na pirmahan na ba yung budget? Baka nire-refer niya yung mga AX, AKAP, TUPAD, MAIF. Siya nga last year, lagi siyang present sa distribution. Ngayon, ipinagbawal namin dito sa special provision at general provision na bawal ang mga politiko yung umapil o mepa sa distribution. Kapag wala kang moral ascendancy, huwag ka nang magsalita, huwag ka nang pumuna. Sinabi niyang giniling, tinadtad, pero may pork.
Senator Amy Marcos, meron siyang allocable doon na 2.5 billion doon sa NF sa Cabral Files. Senator Amy Marcos, meron din doon kung hindi 2.5 billion, nasa 3.5 for the later release niya, may mga na-release doon. Oh. Siya si Senator Marcos yung nag-iingat sa tahasan, kinikriticize niya ang napirmahang budget 2026. Kung ganon, definition sa pork, siya ang mayroong pork bar, so wala siyang moral ascendancy para mag-criticize. Oh. Yun ha, yun ang sagot ni Ping Lacson kay Senator Amy Marcos. Speaking of allocables at insertions, nabigla ako kabibig dahil meron palang interview si Congressman Liveste sa SMNI na kung saan ito pala ang posibleng sagot kung bakit hindi daw nilabas ang Cabral Files kasi walang Duterte na makikita sa Cabral Files. So kung meron pang Duterte, there's a possibility na i-release nila. Pero walang Duterte, kaya hindi ni-release. Ito kabibig, makinig tayo kabibig ha. Ito na. Parang ikinalungkot ng ibang mga nag-i-interview na tinanong ako, meron ba si Duterte dyan? Sabi ko wala. Parang Ito kung hindi yun yung sagot na gusto nilang marinig eh. Makikita nilang may leaning dito sa kabila, matitindi. Talagang binakbakbakan nila ng tanong, nakakala naman nila, kaya nila. Nakita natin yung interview ni Kong, talagang wala silang nakuha. meron isang interview si Kong na parang pinalalabas na Duterte aligned siya or Yes. Duterte supporter siya. Sabi DDS daw siya. Yun. Oo, anong masasabi niyo doon? Kasi parang sinabi na wala bang Duterte diyan sa mga ine-expose mo or in-expose mo na mga listahan? Actually, yung funny thing is, baka kung may Duterte, gusto nilang ilabas yung listahan. Yes. Eh, nilabas yung listahan, Wala. walang insertion na nakapangalan sa Duterte, kaya ayaw nila sanang ilabas yung listahan. I have a few things to add. Number one, sa 2025 budget per district summary ng DPWH mismo, nandun yung allocable per district. 4 na distrito sa bansa ay 0 ang Wow. allocable budget. Mm. 2 sa Davao City, Mm. 1 sa Davao del Norte, Mm. at 1 sa Zamboanga City. Sino ba yung mga nandun? Kasi... Congressman Puro Davao Pulong, Mm. Ungab, Bebot Alvarez, Mm. at Quimero Olaso, if I'm not Yun. mistaken. At dapat bang ikumpirma ng DPWH, totoo ba ito o hindi? Ayan. Kasi factual naman yan eh. Yes. Pangalawa, sa list of proponents ng insertions nandiyan din po. Mm. At kaya parang ikinalungkot ng ibang mga nag-i-interview na tinanong ako, meron ba si Duterte dyan? Sabi ko wala. Parang Ito kung hindi yun yung sagot na gusto nilang marinig eh. pwede mong sagutin o kung ayaw mo sagutin, okay lang. Pero dediretsuin ko na. Andiyan ba sa listahan si Congressman Romualdez? Halos buong 19th Congress Nak. ay nandun. Kaya, Pero Sino lang wala? si Congressman Pulong, nasa 19th Congress, Mm. wala siya doon. Yun. At yung allocable niya, 0. Sa DDS 2025. ka. Ito ba mga zero na si Kong? Ito, So process of elimination. Oh. Pag hindi niya nabanggit, nandun. Kaya, Sinasabi ko lang naman yung nakalagay sa listahan eh. Mm. Baka dahil dito, dapat maglagay na lang sila ng project sa kanila para masabi nila meron. Pero- Pero sa 2025 talagang wala. pero kung ang nanay mo nandoon ba sa Oo, halos lahat. Na-report naman na ng bilyonaryo. Sa buong bansa, 4 lang ang district congressman na wala. Ito ngayon titingnan natin. Kung magtutugma ngayon, yung hawak nila na dokumento tsaka dun sa hawak mo. ngayon ako Kaya eagerly awaiting tayo ano yung Yeah. officials na sagot. Kasi imposible na makaiwas sila sa tanong na yan. Mm. Yes or no lang eh, factual. Yes. At hindi lang ako may kopya nito. Pati PCIJ na Meron na hindi naman DDS ang PCIJ. Di ba? Inilabas ng PCIJ ito. Yes. Alam na to ng very critical pa nga DPWH. yan. Galing nga sa kanila eh. At hindi lang ako yung So nagsabi. bakit di pa nila PCIJ. ilabas? I-verify pa ata. Actually, yung authenticate pa ata. sincerely, naawa ko kay Secretary Vince Dizon. Mm. Kasi Huwag ka maawa doon, sir. naiipit siya. Bakit siya nagpapaipit? Hindi naman siya pwede magsinungaling. Mm. Kaya kung napansin nyo, mula nung namatay si Yumaong Yusek Cabral, hindi na siya nagpa-presscon. Yes. Tsaka napapansin ko kung parang yung usapan, pagkapapunta na doon, idinadivert niya eh. Medyo, parang makaiwas lang ba? Pero So again, kung maawa naman tayo sa kanya. Parang ikinalungkot ng ibang mga nag-i-interview na tinanong ako, meron ba si Duterte dyan? Sabi ko wala.
Parang Ito kung hindi yun yung sagot na gusto nilang marinig eh. Makikita Yun, kabibig, di ba? Pag walang Duterte, walang extra answer, questions. Yun lang kabibig ang ating latest debug level for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone, see you next time.